Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. At lalo higit po ay sa ating Panginoon po. Nawa ay makarating sa ating nanalong barangay kapitan ng ating pagbati. Sino man ang tumayo na kapitan, siya ay kapitan po natin. Dapat na igalang, dapat din pong pahalagahan. Ano po? Ngunit kung meron man dapat tayong sundin lagi, ito ay ang ating Panginoon. Dahil tandaan po natin, ang tao ay malimit magkamali at minsan laging mali-mali. Pero ang Diyos, hindi po yan nagkakamali kailanman. Kaya dapat po tayo ay mas sundin po natin ang ating Panginoon. Dahil pag sinusunod po natin ang Diyos, ano po, hindi po tayo makagagawa palagi ng mali sa ating buhay. Kaya tayo po bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po ay tayo po ay magpatuloy na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi sa Biblia, ang pasimula, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay pasimula ng karunungan. At ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula po ng karunungan. Pag ikaw po ay natatakot sa Diyos, magkakaroon ka po ng talino. Alam mo ng mali, hindi mo na po yan gagawin. Hindi po bang matalino? Subukan mong sumagot ng mali. Hindi ka matalino. Ang matatalino, alam po nila ang tama at alam po nila ang mali. Kaya nga po nakakapag-fix sa exam ay. Di ba ba? Yung mahina ulo, lagi pong bitlog sa exam. Alala ko nung ako'y nag-aaral, lagi pong pasang-awa. Maging na ako'y mag-aaral din po sa aking Bible School ay talagang mahina din po ang aking grado. Bumabawi lamang ako sa attendance. Ano po? Pero sa biyaya po ng Diyos, maging tapat po tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ay nagpapala po sa bawat isa sa atin. So ang pamagat po nating pag-aaralan, ang pamagat po nito ay pagkakaisa. Alam niyo po bang napakahalaga sa isang grupo, sa isang pamilya, sa isang pamayanan na tayo ay nagkakaisa. Kapag ang isang tahanan ay walang pagkakaisa, may desisyon ng asawang lalaki, may desisyon ng kanyang asawang babae, ano po, kontrahan ng kontrahan, wala pong magandang idudulot at walang magandang kahihinatnan ang walang pagkakaisa. Ano po? Ganon din po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga anak ng Diyos. Kailangan nagkakaisa po tayo lagi. Saan? Sa Espiritu. Kailangan ng Espiritu mo at Espiritu ko ay magkaisa. Hindi yung gigil ka sa Espiritu ng katabi mo sa simbahan. Gigil ka sa Espiritu ng nasa likod mo sa simbahan. Ayaw ko naman si papaglit ko. Bakit? Si sister na naman ang katabi ko si brother. O pag sumasayaw naman sa simbahan ay may pakanan, may pakaliwa, di malaman. Ano po? Lagi nakikita yung galaw ng kanyang kapwa. Kaya pala ayaw magsimba. Hindi pa nga nakalapit si pastor ng gitara, eh, kumakanta na eh. Ay, talaga nakikita lang lahat. Ano po? Yung song leader ay umipiyak. Umipiyak po yung song leader. Kaya po tayo nagsisimba. Naglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo nagkakaisa, nano? Dahil tayo ay sasamba sa Panginoon. Hindi po para tignan ang kung sino-sino sa iyong paligid sa loob ng simbahan. Kaya pag linggo, bakit ka magsisimba? Dahil magpupuri ako sa Panginoon. Pag yun po ang nasa isip natin, para magpasalamat ako sa Diyos. Bakit? Dahil iningatan niya ako sa loob ng isang linggo na kalipas. Pag yan po nasa isip natin, wala kang pakialam sa kahit hindi naglalakad pupunta dito, binabanatan ka ng mga kapitbahay mo. Oy! Kapatid! Habang nagiinunan sila, kapatid! Saan ka pupunta? Ikaw pala buragin na! Hallelujah! Hallelujah ka na pala! Wala kang pakialam. Bakit? Eh, magsisimba ako sa Panginoon eh. Hindi ka mahiya. Di ba?
Bakit ka nakakayabang magsimba? Ay, yung iba nga, kakapal lang mukha eh. Pupunta sa sabungan. Dala-dala itik. Ano? Yung iba nagmamalaki pa pupunta sa sabungan. Pag maganda ang kanyang manok, malaki ang kanyang manok, Texas ang kanyang manok. Yung mga maglalasing, ang lakas ng loob maglakad sa kalsada pag may dalang lapat, may tanduay, may kung ano-anong state side, pinagmamalaki. Hindi sila nahihiya. Pero bakit pagsasagawain ng Panginoon ay nahihiya? O ba? Dahil binibigyan ka ni Satanas ng hiya. Bakit? Dahil pag nagsimba ka, malalaman mo ang katotohanan. Malalaman mo na may Diyos pala na pwedeng pumago ng iyong buhay. Kaya lahat na laman ng ginagawa ni Satanas, ng dahilan, ginagawa ni Satanas. Kaya hindi po natin dapat pansinin ang anumang pakana ni Satanas sa ating buhay. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Napakasarap na magpasalamat sa Diyos. Sa isang linggo nakalipas, tayo ay malakas. Ano po? Dahil marami pong tao ang hindi na po inaabot ng Pasko. O diba? O ilang araw na lang, Pasko na. Igay Nobyembre na ngayon? Ano na ang kasunod ng Nobyembre? Lubi-lubi. Ang kasunod ng Nobyembre, Disyembre, Pasko na. Di mo ba? Na kahit ang daming pagsubok na ating dinaanan, problema, kahirapan, kawalan, sakit, ano po, nagpapatuloy po tayo ang ating buhay. Mas masarap po mabuhay kahit may problema kaysa po sa mamatay ng puro problema. Ano po? At pag ikay naglilingkod sa Panginoon, kahit may problema, magpapatuloy ka po sa paglilingkod dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Napakahalaga po ang pagkakaisa. Kaya dapat sa pamilya, nagkakaisa ang mag-asawa. Ano po? Pag ang ulam ay tuyo, ay tuyo! Hindi yung hingi ka ng lechon. Alam mo naman pag tuyo lang ang trabaho ng asawa mo, hingi ka ng lechon. Eh, gusto mo yatang mahalechon ng asawa mo. Ano? Nanghihingi ng lechon? Pag nakahain kamuti. Huwag kang hingi ng ube. Mamaya magka-ubi ka sa mata pag hindi ka tumigil. Kung anong nandyan, pasalamatan. At kailangan nagkakaisa ang mag-asawa. Ang nasa pamilya, nagkakaisa, nag-uunawaan. Kayo din po sa samahan. Tulad ng itinayo nating asosasyon, nagkakaisa po tayo. Nagkakaisa ng layunin. Bakit? Para po tayo ay magtagumpay. Sa ating simbahan, nagkakaisa po tayo upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag wala pong pagkakaisa, wala pong tagumpay. Ang sabi po sa aklat ng Efeso 4:13, ang sabi ganito. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Tignan niyo po ha, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, nagsisimba po tayo, nagkakaroon po tayo ng iisang pananampalataya. Iisang pananampalataya na ang Panginoon ang ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil kapag may pananampalataya daw tayo, nagkakaisa tayo sa biyaya ng Panginoon, binabago po ng Diyos ang takbo ng ating pamumuhay. Naniniwala po kayo doon? Kung ako ay hindi nakakilala sa Diyos, hindi po mababago ang takbo ng buhay ko. O ba? Lahat ng bisyo ay halos alam ko na din. Opo. Pero wala pong nakapagbabago ng buhay ng isang tao maliban siya ay makakilala sa Panginoon. At pag siya ay nakakilala sa Panginoon, papaguhin po siya ng ating Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na tayong mga anak ng Diyos ay lagi nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil ito po yung nagbibigay ng pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Kailangan lagi ka nagsisimba linggo-linggo.
Para kung ano man ang naging bagong bata sa simbahan, alam mo, hindi yung absent ka lang ng absent, tanong ka pa ng tanong, reklamo ka pa ng reklamo. Kaya napakahalaga po ang pagkakaisa, kapatid. Tandaan niyo po, yung ating mga magkakasamang yan, mga kasama mo sa simbahan na yan, kailangan tayo po ay nagkakaisa ng Espiritu. Tayo po yung nagtutulungan, tayo po yung nagmamahalan, tayo po yung nagbibigayan. Bakit? Dahil may iisa po tayong Espiritu nagmumula sa Diyos. Hindi po yung kayo pa dyan nag-upakan. Ano po? Bahala na silang magsuntukan dyan sa labas. Wag lamang tayo. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So, ang sabi ko sa aklat ng Mateo 5:23, ang sabi ganito. Kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. So, ibig sabihin po dito, bilang mga anak ng Diyos, ano po? Kung tayo daw po ay may nagkaroon ng kasamaan ng loob sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ay kailangan humingi po agad tayo ng tawad. O makipagkasundo po agad tayo. Hindi yung linggo na lamang, hindi pa kayo nagkakasundo magkakapatid. Kaya, nagpapakiramdaman, sino ba yung unang dadaan sa amin sa simbahan? Pag naunahan ng isa, talagang hindi natin makasunod yung isa. Ano po? Bakit? Ay sila eh. Sila nagkakasama ng loob. Samantalang sabi ng Biblia, kailangan daw po tayo magkaisa. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng pagkakamali ang iyong kapatid, ay unawain mo at iyong patawarin. Hindi naman siguro malaki ang kasalanan. Hindi ka naman yata ninakawan ng kotse ay. Wala namang nanakawin eh. Ibig sabihin, kung nagkamali daw po ang iyong kaibigan, kapatid, ay patawarin mo po sila. Sapagkat, bago ka pumunta sa simbahan, kailangan daw po ay nakahingi ka na at naayos na ang inyong problema. Para tanggapin ng Diyos ang ating handog. Yung pagpunta niyo po na simbahan, pag-awit, pananalangin, pagsimba, yan po yung handog natin sa Diyos yan. Opo, yan po yung regalo mo sa Diyos yan. Bakit? Kasi ngayon, pwede kang kumita ay, di ba? Pwede kang makigamas. Kanong gamas? 500 ng araw. Di ba ate? 500 ng araw. Pwede kang magsinda. Di ba? Pwede kang kumita. Pero, binaliwala po natin yon bilang handog sa Panginoon. Pag nakita ng Diyos yan, ang Diyos po hindi pumapayag na hindi po makabayad sa kanyang mga utang sa atin. Pag ikaw nagtanim, di kayo mas marami ang ani. Kapag ikaw nagtanim, magtanim ka ng isang butil na palay, ilan ang bunga? Ay, kahirap bilangin pag sagana. Kapag hindi kayo sagana, hirap bilangin. Pagtanim ka na isang punong kamote, ilan ang laman? Diba? Ganito kahaba, pagtatanim ng kamote, ganito kahaba. Pag aani ka, taas na, ilang putol na yun. Taas yung laman. Kaya kapag tayo gumawa ng mabuti sa Panginoon, ibabalik sa atin ng Panginoon ng siksik, liglig, tiktik at umaapaw. Sabi sa Bible. Ibig sabihin, hindi kalugihan yung magsimba. Sige nga. Tingin nyo, nalugi po kayo ngayon na kayo ay nagsimba? Nalugi kayo ngayon na, ay, kung ako sana hindi nagsimba, yung manok ng kumpare ng pula, nanalo daw. Lisensyano tayo kung kumusta na tayo? Hindi lang linggoy. Nasisi pa yung linggo. Nasisi pang linggo. Sigurado ko sa iyo kapatid, kung hindi kumusta doon at hindi ka nagsimba,
nadamay pa sa malas yung iyong may-ari ng manok. Hindi mananalo yun. Opo. Hindi mananalo yun. Pinagpalit sa Panginoon. Opo. Pagpapalit mo sa Panginoon ng manok, hindi ako pwede. Pag nakita ng Diyos na pinapahalagan mo ang Panginoon, papahalagahan ka rin mo ng Diyos. Kikita ka ng 1,000, 2,000 sa isang araw, kung kayo pinipiting kaya ng Diyos ang leg mo. Diba? Habang nagtatrabaho ka, ay pabagsakin kaya ng Diyos yung isang buwig na iyo. Tamaan ka sa bato, mabuhay ka may ngingiwi-ngiwi. Diba? Samantala kapag inunan natin ng Diyos, iingatan po tayo ng Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala. At kung kaya mong kumita ng 1,000 ngayon, sisiguraduhin ko siya kapatid, kayang ibalik ng Diyos yan ng higit pa sa inaasahan mo. Kikita ka ng 5,000. Ay sa pagtatrabaho mo naman, imbis magsimba ka ng linggo, na-aksidente ka naman. Ba? Maigi pa yung mag-akot ng niyog at ang aking kabayo yung malaki at matikas. Ay sabi ng kabayo, pornakin yung kabayo. Ayaw yung trabaho eh, pinipilit mo ko, tinadyang ka sa mukha. Yan. Ano? Ano nangyari sa'yo? Eh ganda pa ng sapatos ng kabayo mo, bago-bago, di ba ka? Samantala kung inuna mo ang Panginoon, hindi ka ma-aksidente. Hindi ka magkakasakit. At ikaw ay pagpapalain pa ng Panginoon. Ang tanong po naman ay, hindi naman po kasi sa atin ang bawat araw ay. Hindi po sa atin ang oras natin, hindi po sa atin ang araw natin. Tandaan niyo po, binigyan tayo ng Diyos ng Lunes hanggang Linggo, 7 araw. Ang hinihingi ng Diyos, isa lang, linggo lang, hindi pa maghapon. Opo, oras lang. Kaya huwag na po natin kunin lahat. Paspasan mo na, Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, ay talagang makapagsimba na. At kapag hindi ka pa nagsimba, talagang baka kay may kakalat yan, kapatid. Pakakala po natin ha, hindi nakikita ng Diyos ang ginagawa po natin. Sabi ng Panginoon, lahat daw po ng ating ginagawa para sa Diyos ay hindi nawawalan ng kapuluhan. Ibig sabihin, kung naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita ng Diyos yan. At ang ganti ng Diyos, hindi mo minsan inaasahan. Bigla ka na lang magugulat, ay salamat sa Panginoon. Bakit? Bunga yan ng iyong mga ginagawa at naglilingkod sa Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagpapatuloy at palagi naglilingkod sa Panginoon. Bagamat may problema, bagamat mahirap ang buhay, aminin po natin at sa hindi, ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas minsan ng kahirapan. Ano po? Pero iba po talaga kapag nasa Panginoon. Dahil kung tayo ay wala sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay sa anumang problema sa mundong ito. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa ng layunin at nagkakaisa ng Espiritu, kaya tayo ay nagkakaunawa. Pag-araw ng Linggo sa Panginoon. Di po ba? Sapagkat alam natin na ang ating ginagawa ay lagi tayong binibigyan ng Diyos ng gantimpala. So yun lamang po, bilang mga magkakapatid sa Panginoon, tayo po tumayo. Salamat po Panginoon ng marami sa inyong itinuro sa amin sa pamagitan ng inyong banal na salita na kailangan namin magkaisa. Sapagkat sa pagkakaisa o Diyos ay may tagumpay, sa aming pagkakaisa kayo ay sumasama. Pagpalaan niyo po ang bawat sa amin. Patawarin kami sa lahat ng aming kasalanan, sa aming pagkakamali, patawarin po kami o Diyos. Malaki man o maliit na kasalanan, hayag man o di hayag, patawarin niyo po kami. At ingatan niyo po kami kung paano niyo kami ingatan sa 1 linggo nakalipas, mas lalo tigit sa 1 linggo aming harapin. Pagpapalang financial, material, physical,